Hello, programmers. In this video, I'll show you how to make your Java project executable so you don't need to open an IDE to run it. Okay, so just watch and follow. So first, we needed software, yung Launch4j na software. So we needed to install it, okay? So is i-include ko siya sa caption yung link kung saan siya mada-download, alright? So kapag ka na-download yun na, i-extract nyo lang yung file. So just extract the file. So pagkatapos ng ma-extract yung file, open nyo lang yung folder and then double click or run as administrator to install the software. Then follow lang next, click I agree, and then click install button. Then click finish. So that's it. Na-install na yung ating Launch4j na software. Alright, so next is, andito siya, no? Ito yung itsura ng Launch4j. So, but before anything else, we would like to go to NetBeans and navigate our project. So, yung project na yun yung gagawa natin ng executable file. Okay? So, para sa akin, yung gagawan ko is, i-delete ko muna itong delete ko muna yung nagawa ko na, no? So, ayan. Okay. So, let's go back to NetBeans. So, ito yung project na gusto kong executable file. So I don't need to open the IDE para i-run yung project ko. Okay? So, first thing to do nga is, yun na nga, nag-install tayo, nag-download tayo, and then nag-install tayo ng Launch4j na software. And then, after that, navigate your project and open it sa NetBeans, and then i-click yung pangalan ng project natin and then go to properties. I-check natin yung mga libraries niya if yung mga kailangan na libraries or mga jar files na in-include sa project natin is nandito talaga siya, no? So, walang error, okay? So, para to make sure is, para ma-sure ninyo is, i-add nyo lang ulit yung mga jar files na yun para ma-make sure ninyo na yung mga jar files na naka-add dito sa library na to is nasa loob talaga ng project. So, yung sinasabi kong nasa loob talaga ng project is parang ganito, no? Sa akin, yung project na yun is nasa loob ng, saan nakasave yun? Sa Java library. So, sa D, here, and yan. So, nandito. Okay. So, assets, and then, ito yung library. Okay. So, yan yun. Okay. So, ito yung mga files na inad ko dun sa properties, dun sa my libraries. Ayan. So, let's ensure na nandito talaga. Okay. Or else, mag-e-error yung na-generate nyo. Or, hindi mag-o-open yung executable file na nagawa. Okay? So, next is, punta natin dito yung run na tab. Ito, run. I-click lang natin yan. And then, let's make sure na yung public static void main string args na yun is nasa class na to, no? Nagiging main class mo, no? So, kung ano yung main class na i-run, dapat yan yung nandyan. Okay? Sa main class, naka-specify siya dyan. Okay? So, kung yung pangalan ng class na mayroong PSVM na yun yung i-run kapag i-run na yung project niyo, tapos yun yung i-execute first, dito nyo siya i-specify. So, yung main dito is, yun yung pangalan ng package kung saan nakalagay si base frame. Okay, so nandito yan. Okay, as you can see here, ayan. Main na package, and then nandito si base frame. So, yan yung nakalagay dyan sa akin. No, iwan-mano nyo lang pagsulat yan dyan, okay? So, main package dot ha, may dot yan, base
friend. Ganyan. So, pagkatapos niyan is, click okay lang siya. And then, ayan. And then after that, i-clean and build natin yung project. Clean and build. Pagkatapos diyan class is we will have to check sa folder na yun. Okay? Go back sa project ninyo, no? Kung saan siya naka-save and then i-che-check niyo kung nandiyan ba yung dist folder. Kung na-generate ba niya si dist folder. Ayan, eto. Si dist folder and then i-check niyo if merong nakalagay diyan na kapangalan niya yung project name niyo. Like for example here, yung pangalan ng project ko is Library Management App. Yung na-generate dito na file na may Java na icon is Library Management App ang pangalan, no? Library Management App. So, ito class is jar file na 'to. So, kung titingnan natin yung properties niya, yung library management app na yan na nandito sa dist folder na yan is a jar file. Okay? So, let's make sure na nandyan siya. Okay? Before tayo mag-config dito sa Launch4j. Okay? So, next step is tapos na natin ma-install ang Launch4j. Tapos na tayong gumawa ng distribution folder. Yung sinasabi kong distribution folder is yun yung pag-clean and build sa project natin is nakagawa siya ng distribution folder. Okay, so next is open Launch4j. Okay, so open natin yung Launch4j and then ito yun. And then first nating gagawin is yung sa basic na tab. So, yung nandito, sa pinakauna, required siya. So, kailangan natin lagyan, no? So, dito natin siya, yung file na to, dyan natin siya, halimbawa, ito, i-click nyo lang yung nandito, and then, i-navigate nyo kung saan nyo siya isi-save, yung na-generate na executable file, no? So, sa akin, isi-save ko siya, halimbawa, sa downloads ko siya ilagay. Yan. Tapos, dito, ilalagay ko is ang pangalan, library management at .xc. So, ganyan talaga ang pagkasulat class, no? Kung ang pangalan ng project mo, followed by the dot, tapos xc na extension. Okay? Tapos, save. So, ayan. So, automatically, may nakasulat na dyan na ilalagay natin sa C, users, glory downloads sa directory, and then, yung pangalan niya is library management app.exe. So, ito yung i-generate natin na executable file. So, after that, dito naman sa jar file na yan yung iaano natin, ilalagay dyan yung jar file. So, again, i-click nyo to, nasa baba, and then navigate your project kung saan man siya nakasave, yung project na gagawa natin na executable file. Sa akin, nakalagay sa Java, and ayan, eto. Tapos, sa distribution folder tayo, distribution folder, and then, eto yun, yung jar file na yan. No, i-click lang natin na siya, and then, click open. So, nandiyan na siya. Pagkatapos yan, class, is we have to set the icon. Yung icon na yun yung, parang katulad dito, na sa mga messenger na yan, na siya yung kiniklik natin para i-run yung application, no, yung certain application. So, yung icon na to, ang tinatanggap niyang file type is yung .icon lang. So, ay, ito na. So, check natin yung properties niya. Ayan. .icon na siya. Okay? So, this is an icon, ano na, no? So, ito yung gagawin nating icon sa project natin. Tapos, balik tayo sa Launch4j. So, dito, since na nakagawa na ako ng icon, dito ko siya ina-navigate, no? So, navigate ko kung nasaan nakalagay sa downloads. So, ayan, isi-select ko lang yan, then click open. Okay, so ayan na, no, yung kompletong file path niya. Okay, so parehas dito sa ano nila, no? And then, pagkatapos dyan class sa basic, we're done configuring the basic tab. Next step is for JRE.
So, sa JRA nating class dito is careful tayo 'no, consider dito iko-consider natin dito yung ginamit ninyong JDK version. Okay, so kailangan niyong malaman kung ano yung JDK ang ginamit ninyo sa paggawa ng project ninyo. So, para malaman ninyo dito tayo sa project natin, properties, and then dito, tingnan niyo dito. So, sa akin naka JDK 17. Okay. So, dito sa Launch4j, ilalagay ko lang dyan minimum JRE version. Gagawin ko lang 17.0.0. Pagkatapos yan, na kung sa inyo naman kung ang ginamit niyo is um, 24, version 24, so ilagay niyo dyan 24.0.0. So, ganun lang. Okay. So, kung ano yung version. And then, after that, yung class path dito. May sa class path. So, yung sa class path is ilalagay lang, i-check lang natin tong custom class path and then isusulat natin yung main natin. Ayan. Sa akin is main.base frame. So, ito nga yan, no? Yan yun. Main package tapos base frame. So, dito kung ang pangalan ng class niyo is main na ano, capital M, ganyan. So, yun yung isusulat ninyo. Okay? Sa akin is yung pinangalan ko kasi is base frame. Okay. So, pagkatapos yan is we need to locate or we need to manually add the file, yung mga jar files na kailangan natin i-include sa paggawa ng executable file. Or else, kung hindi natin nagawa ng tama, yung executable files na nagawa natin is hindi yun magra-run properly. Okay? So, tingnan yung mabuti. I-navigate natin yung project again. Then, dito tayo sa dist folder. Sa dist folder. And then, dito sa my library. Okay, so, sa library. Right? So, dito sa library, sa akin, meron akong 6 na file na yan. So, yun yung mga file na yan, yung kailangan nating i-include doon sa ating executable file. Okay, so yung location niyan is very important. So, yan yung pinaka-location niya. Okay, so i-copy paste lang natin yung location, copy paste, and then hanap kayo ng pagsusulatan nyo kasi isusulat muna natin lahat. Okay, so sundan niyo lang ako. Yan. So, yan yung path. Lagyan natin ng slash, tapos eto, si absolute layout. Right click natin, kukunin natin yung pangalan niya. Then, balik tayo sa susulatan natin. Ilalagay natin dyan, ipipaste dot jar. Kasi jar files ang mga to eh. Lagyan natin ng extension. Then, gawin lang natin para sa ano, sa iba. Okay. Anin sila lahat. So, so tapos na tayo sa absolute layout dot jar. Dito naman tayo sa next. Kunin natin yung pangalan. Balik tayo sa dito. And then, dot jar. Next is yung ikalawa. Lahat ng mga jar files na kailangan ninyong i-include, ilagay niyo. Titingnan ko ulit kung ano yung mga files pa na nandun sa project ko. Nandito nga si Mig Layout. Gumamit ako ng Mig Layout. So, kailangan ko talaga siyang isama. Pag hindi niyo siya naman in-include class dun sa libraries niyo, wag niyo nang isama. Okay?
So, ito yung class 'no, naka-jar files lahat, .jar, .jar, .char. So, kung mapapansin niyo kung ano yung pangalan ng mga file na 'to, class.jar 'no, yung location niya, yung pinaka-location niya 'no, lahat dito niyo makita yung full location niya, ayan dito. So, kailangang i-open yung dist folder, again, i-open yung dist folder, i-open yung lib folder, and then dito. Kopyahin niyo lang 'yan, tapos ilagay niyo muna sa sticky notes or saan niyo siya isusulat, and then kukunin niyo isa-isa yung mga pangalan dito. May class exact na name, bawal yung nagkasobra-sobrang spaces or may sumobra, okey? So, careful. So, pagkatapos dito, balik tayo sa launch for Gym. Hmm. So, dito sa launch for Gym na 'yan, mag-a-add tayo ng new na na file pa. So, kopyahin na natin 'tong una, ilagay natin diyan, and then accept. Pangalawa naman, so kaya sinasabi ko na ano, um, isusulat muna natin saka natin i-a-add dito kasi napakahirap kapagka diniretso mo dito. Kasi talagang manual yung pagkakalagay 'no. So, ayan, tapos na. Okay. So, after that class, balik tayo sa basic. Dito tayo sa may icon na to. I-click natin tong icon na to, yung may settings icon. Then, um, i-navigate natin yung again, to make sure, okay? I-navigate natin yung project kung saan siya nakasave. Nasa na yung Java. Ayan. Tapos, this folder, and then, dito. Dito natin ilalagay 'no, you see, library, this time class is yung extension niya is XML na, okey. So, library management app.xml, and then click save. After nato pag-click sa save, dinhi makita nato sa ubos na successfully created si users download library app.exe. So, successfully created daw na nakalagay sa C users your downloads ang library management app.exe. Alright, so i-check natin yung downloads kung nandun na ba yung exe file. Eto. Tingnan natin yung properties kung exe file na nga ba yan. Ayan, exe file na nga siya. Okay, so tingnan natin if maga-run ba 'to. Oh, nag-run. Okay, so that's all lang 'no, on how to generate an executable file sa ating project, 'di ba? Hindi natin kailangang mag-open ng NetBeans para i-run siya. So, same. Kahit ilipat mo siya sa iba't ibang location, ayan, oh, ika-cut ko siya, ilagay ko siya sa desktop, yun. Tapos i-o-open ko siya, ayan. Mag-o-open pa din 'yan. Okey, ayan, 'di ba? So, tapos yung icon niya tingnan niyo, 'di ba? Sabi ko nga, pagkatapos ano class i-close na lang 'tong launch project kasi tapos na nating mag-generate ng executable file. Yun, so, ayan. So, nandito siya 'no, sa may desktop nakalagay. So, close na 'to. Ayan, eto. Double click na 'to, ayan, ma-open na ang application. Alright? So, yes, that's all class, and if there's any problem, just message me. Okay, so I could help you. All right, so have fun coding. That's all.